Gaano ba talaga kaganda ang langit? Aalamin natin yan sa video na ito. Mga kapatid, kung ating pagmasdan o tingnan yung kalangitan na ating nakita sa kasalukuyan, ito ay talagang napakaganda at kamangha-mangha na gawa ng Diyos. Sapagkat sabi nga sa Book of Genesis, chapter 1, verse 1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ibig pong sabihin mga kapatid kay Kristo, ang Diyos po ang lumalang o gumawa sa langit na ating nakita sa kasalukuyan. At bilang Diyos, lahat ng kanyang gawa o likha ay talagang maganda at kahanga-hanga sa harapan ng lahat ng tao. Subalit mga kapatid, ang nakikita po nating mundo at langit sa kasalukuyan, ito po ay masisira o mawawala pagdating po ng panahon. At ito po ay papalitan ng bagong langit at bagong lupa. Ngayon, gaano ba talaga kaganda yung langit na sinasabi po sa Biblia? Ito po ay sabi po sa Book of Revelation, chapter 21, verse 1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. Ito po ay pinakita ng Diyos sa kanyang alagad na si Juan, na kung saan ang langit na ating nakita at ang lupa sa kasalukuyan, ito daw po ay nawala, maging yung dagat, at napalitan po ito ng bagong langit at bagong lupa. Ngayon mga kapatid, ano ba talaga kaganda o ano yung makikita doon sa bagong langit? Sabi pa po sa salita ng ating Diyos sa Book of Revelation, chapter 21, verse 18, ganito po yung pagkalarawan sa bagong langit. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe, at ang bayan ay dalisay na ginto, na katulad ng malinis na bubong. Doon mga kapatid sinabi o nilarawan sa nakita ni Juan na ang langit ay mayroong haspe o ito ay talagang mayaman sapagkat mayroon itong dalisay na ginto. So imagine kung gaano kaganda yung lugar ng langit. Kung gaano kaganda yung lugar na ibig ng Diyos na ating maabot sa ating mga buhay. Ito po ay may malinis na bubong. Ibig sabihin mga kapatid, wala kang makikita doon na anumang kalat o dumi doon sa bagong langit. Sapagkat ito po ay lugar na perpekto at lugar na talagang napakaganda na hindi pa nakikita ng isang tao sa kanyang buhay. Sabi pa po sa verse 19, ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay haspe, ang ikalawa ay zafiro, ang ikatlo ay calcedonia, at ang ikaapat ay esmeralda. Dito mga kapatid sinabi na may iba't ibang mahalagang bato doon sa langit. Ibig sabihin yung lugar ng langit, ito ay hindi mumurahing lugar, kundi ito ay napakamahal na lugar sa buhay na mararating ng isang tao, ng isang Kristiyano. Ngayon, kung saan ka man nakakapunta kapatid, kung nakakapunta ko na sa ibang bansa, talagang gagastos ka ng mahal o malaking pera o malaking halaga. Ngunit ang langit po, ito ay libre na binibigay ng Diyos sa lahat ng sasampalataya at susunod at gagawa sa kanyang kalooban. Ngayon mga kapatid, kung gaano kaganda yung ating nakikita ng ating literal na mata sa kasalukuyan, yung mundo o yung langit na ating nakikita, ito'y napakaganda. Gaano pa kaganda yung langit na kung saan makikita natin yung mamahaling mga bato na doon ay hindi na kinukuha ng mga naninirahan o nang doon na sa langit. Sabi pa po sa verse 20, ang ikalima ay sardoneca, ang ikaanim ay sardio, ang ikapito ay krisolito, ang ikawalo ay berel, ang ikasyam ay topasyo, ang ikasampu ay krisopasyo, ang ikalabing isa ay hasento, ang ikalabing dalawa ay amatista. Dito po, yung mga bato na nabanggit ay talagang ngayon ay binibili pa ng mga tao sa napakamahal na halaga. Kagaya na lang po ng diamante, ito po ay talagang binibenta ng mga tao sa kasalukuyan na napakalaki po ng value. Doon po sa langit, ito po hindi na binibenta o hindi na po makukuha sapagkat talagang ang langit ay puno ng mamahaling gamit, ng mamahaling mga bato, ng mamahaling mga ginto doon sa langit o sa bagong langit na ibig ng Diyos na mapuntahan ng lahat ng kanyang mananampalataya. Sabi pa po sa verse 21, at ang 12 pintuan ay 12 perlas, at sa bawat pinto ay isang perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya ng nininag na bubong. So ibig sabihin mga kapatid, talagang maganda o lubos na kaaya-aya o kaakit-akit sa mata na kung ito'y pagmasdan o elaborate natin yung bagong langit na sinasabi sa Biblia. Ibig sabihin daw po, lahat ng kayamanan ay nandoon na sa langit. Lahat ng dalisay na ginto, lahat ng mamahaling bato ay makikita natin doon. Imagine yung kaharian ng langit kung makikita natin personally. Kung ito ay ma-image natin, tingnan natin sa larawan kung gaano kaganda yung bagong langit na ibibigay ng Diyos sa kanyang tagasunod, sa kanyang mga mananampalataya. Sabi pa po, doon sa langit ay hindi na kailangan ng araw. Kung paano dito sa lupa, sa nakita nating langit ngayon,
ito ay nangangailangan ng mga bituin, nangangailangan ng araw, nangangailangan ng liwanag, na kung saan ay talaga makikita ng tao, nagkakaroon ng araw at gabi. Doon po sa langit ay hindi na po kailangan. Hindi na po kailangan ng ilaw o ng elektrisidad, sapagkat sabi po sa verse 23 ng Revelation chapter 21, at ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanya, sapagkat nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos at ang ilaw doon ay ang kordero. Ibig sabihin mga kapatid, ang langit ay talagang napakaliwanag sapagkat doon mismo nakatira yung ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran sa ating mga buhay. Ibig ba natin makapunta doon sa langit? Ibig ba natin mapuntahan yung pinakamahal at pinakamagandang lugar sa buhay na ating makikita? Ito po walang iba kundi yung bagong langit na ibig ng Diyos na ating pasukan. Kaya kung ibig mong makapunta sa langit, patuloy na ang Diyos na siya mag-ari sa ating mga buhay. At sa pamamagitan po ng video na ito na yung napanood, maaari mo po itong i-subscribe, maaari mo po itong i-follow, maaari mo po itong i-share sa iyong mga kaibigan, sapagkat ibig ng Diyos na mabatid kung gaano kalaki at kabuti yung plano niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Ganoon lamang po at sana po ay nasain natin na yung langit ay ating maabot sa uling araw na ito. Nagpalain po kayo ng Diyos mga kapatid at ingat po kayo palagi.